Na-decline ang credit card at walang awang pinalayas ako ng ospital. Nagpaalam ang asawa ko para maghanap daw ng pera pero hindi na siya bumalik. Pasensya na, pero para sa ibang pasyente na ang kama na ito, sabi ng nurse. Noong akala ko'y katapusan ko na. Isang hindi kilalang lalaki ang dumating at inayos ang lahat. Inilipat niya ako sa isang VVIP baby suite at ipinakita sa akin ang isang video mula sa security camera ng parking lot kung saan kitang-kita ang asawa ko. Ang matapang na amoy ng kemikal at ang lamig ng aircon na tumatagos hanggang sa buto ay parang humihiwa sa aking balat. Walang lakas akong nakahiga sa isang emergency stretcher na may luma at gasgas na sapin. Bawat paghinga ko'y parang may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Sa tabi ko, mabagal ang pag-beep ng heart rate monitor kasabay ng unti-unting paglaho ng aking pag-asa. Ginang Valentina Reyes, pasensya na po pero kailangan ko na ng sagot ngayon, sabi ng babae mula sa administration, walang bahid ng anumang simpatya sa kanyang boses. Ang babaeng nakasuot ng puting uniforme ay nakatayo sa paanan ng aking kama, may hawak na clipboard. Ang tingin niya ay hindi sa akin, kundi sa bill na hawak niya. Na-decline po ang inyong health card dahil lagpas na sa limit at hindi pa rin nababayaran ang initial deposit. Mahina kong ibinaling ang aking ulo sa asawa kong si Diego na nakatayo sa tabi ko. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha pero kakatuwang napakalinis at ayos ng kanyang suot. Plansadong-plansado ang kanyang polo at nakagel ang buhok na nakasuklay pa atras. Para siyang pupunta sa isang party, hindi nag-aalaga ng asawang nag-aagaw buhay. Mahal, tawag ko sa kanya, sa basag at tuyong boses. Huminga ng malalim si Diego. Iyon ang lagi niyang ginagawa kapag nararamdaman niyang pabigat ako. Valentina, tiis ka lang muna. Gagawa ako ng paraan. Alam mo naman ang sitwasyon natin. Iyan din po ang sinabi ninyo. 2 oras na ang nakalipas, biglang sabat ng empleyado. Kung hindi mababayaran ang bill sa loob ng 30 minuto, kailangan na po namin kayong ilipat. Kailangan na po ang kama na ito para sa isang emergency patient na kumpleto na ang papeles. Ang mga salita niya ay parang sampal sa aking mukha. Dito, hindi ako isang tao. Isa lang akong sagabal sa negosyo ng ospital. Mainit na luha ang dumaloy sa aking mga pisngi. Iyon na lang ang tanging parte ng katawan ko na nakakaramdam ng init. Hinigpitan ni Diego ang hawak sa kanyang cellphone. Nakita kong umilaw ang screen sandali. May notification ng isang message. Maikli lang na text, pero bago ko pa makita kung kanino galing, mabilis na pinatay ni Diego ang screen. Hahanap ako ng mauutangan, sabi ni Diego. Bigla siyang yumuko at binigyan ako ng mabilis na halik sa noo. Malamig at nagmamadali ang pakiramdam. May kilala akong 5,006 diyan sa kanto. Malaki ang interes, pero wala tayong pagpipilian. Valentina, para sa'yo, handa akong mabaon sa utang. Mabuhay ka lang. Matatamis ang kanyang mga salita, pero ang mga mata niya ay hindi sa akin nakatingin. Dumapo ang tingin niya sa kanyang relos, at pagkatapos ay sa labasan. Mahal, huwag kang magtatagal. Natatakot ako, bulong ko. Oo, huwag kang mag-alala. Hintayin mo ako dito. Walang lingon-likod, mabilis na lumabas ng emergency room si Diego. Ang kanyang lakad ay tila napakagaan at masigla para sa isang taong mangungutang ng pera. Lumipas ang 30 minuto at 1 oras, lalong tumitindi ang sakit sa aking tiyan. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumipilipit sa aking mga laman loob, pero ang pisikal na paghihirap na iyon ay walang-wala kumpara sa sakit ng pag-asa na si Diego ay hindi nababalik. Ang mga tawag ng ospital sa kanyang cellphone ay dumidiretso sa voicemail. Bumalik ang parehong babae mula sa administrasyon. Ngayon, kasama na niya ang 2 malalaking security guard. Tapos na ang oras. Ginang, malamig niyang sabi. Hindi namin makontak ang asawa ninyo. Kailangan na ng kama na ito ng isang biktima ng car accident na kararating lang. Pero may sakit ako. Pasensya na po. Hindi po kami charity. Pakiusap, maghintay na lang po kayo sa labas o sa lobby hanggang may dumating na kamag-anak para ayusin ang bayarin. Walang awang itinulak ang aking stretcher palabas hindi sa isang kwarto, kundi sa isang pasilyo malapit sa exit, mahangin at maalikabok.
Tinitingnan ako ng mga dumadaan na may halong awa at pandidiri. Pakiramdam ko ay basura akong itinapon dahil wala nang pakinabang. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi naghanap ng pera si Diego, iniwan niya ako. Hinayaan niya akong mamatay dito ng dahan-dahan para makalaya sa pabigat ng aking malaking medical bill. Isang itim na desperasyon ang nagsimulang lumamon sa aking kamalayan. Naging malabo ang aking paningin. Nagdilim ang mga gilid. Siguro, ito na ang katapusan. Sumuko na ako. Diyos ko, kung kukunin niyo na ako, kunin niyo na ako ngayon. Pagod na ako. Bigla, ang ingay ng lobby ng ospital ay tumigil na parang mahika. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ang 5 malalaking lalaki na nakasuot ng mamahaling itim na suit. Ang kanilang presensya ay napakatindi na kahit ang mga security guard ng ospital ay tumabi para padaanin sila. Sa gitna nila, naglalakad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, may mga puti ng buhok ngunit matipuno ang pangangatawan. Seryoso ang kanyang mukha at ang matalas niyang mga mata ay lumibot sa buong lobby na parang may hinahanap na kayamanan. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mga sapatos, mamahaling sapatos na balat sa murang tiles ng ospital. Tak tak tak. Ang ritmo ay desidido at maringal, mahina ang tibok ng aking puso. Sila na ba ang mga anghel ng kamatayan? Huminto ang lalaki sa harap mismo ng aking sira-sirang stretcher. Tinitigan niya ako. Ang matalim niyang tingin ay biglang lumambot at namula ang kanyang mga mata. Walang pakialam sa maruming sahig. Ang lalaking nakamamahaling suit ay lumuhod sa tabi ng aking kama. Kinuha niya ang payat kong kamay na puno ng marka ng karayom at pagkatapos, na parang ako ay isang reyna, hinalikan niya ang likod nito nang may buong paggalang. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang pinipigilan ang pag-iyak. Sino po kayo? Tanong ko sa halos hindi marinig na boses. Itinaas ng lalaki ang kanyang mukha. Dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisnging may kunot ngunit malinis. Tinitigan niya ako na may malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po ako, senyorita. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit malinaw itong narinig sa tahimik na pasilyo. Ang lingkod ninyo po, si Morales, humihingi po ako ng tawad at ngayon ko lang kayo natagpuan. Katatapos ko lang pong ayusin ang mga papeles para bilhin ang buong ospital na ito para masigurong matatanggap ninyo ang pinakamahusay na pag-aalaga. Napanganga ako, tuliro at nanghihina. Humarap si Morales sa direktor ng ospital na tumakbo palapit. Maputla at kinakabahan, hindi tumayo si Morales. Nagbigay siya ng isang malamig na utos na nagpanginig sa buong staff ng ospital, ihanda ang VVIP wing. Dalhin dito ang pinakamahagaling na espesyalista mula sa ibang bansa ngayon din. Kapag may isang hibla ng buhok na nawala sa senyorita dahil sa kapabayaan ninyo, bukas ng umaga, abo na lang ang ospital na ito. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa akin. Ang kanyang tingin ay may itinatagong napakalaking sikreto. Senyorita Valentina Reyes, ang asawa ninyo, hindi lang niya kayo iniwan. May ninakaw siya sa inyo na dapat ay sa inyo na mula pa noong araw na isinilang kayo. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng estrangherong ito? At ano ang itinatago sa akin ni Diego sa lahat ng panahong ito? Ang nakakasilaw na puting ilaw na inakala kong lagusan patungo sa kabilang buhay ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng mainit at mahinahong sinag mula sa isang kristal na chandelier. Ang nakakasulasok na amoy ng kemikal at dugo sa pasilyo ay wala na. Sa halip, may banayad na amoy ng sampagita at lavender. Ang katawan ko ay hindi na nakakaramdam ng tigas ng manipis na kutson sa emergency room. Ngayon, ang likod ko ay nakahimlay sa isang kama na napakalambot na parang niyayakap ang bawat marupok kong buto. Kumurap ako. Mataas ang kisame ng kwartong ito, pinalamutian ng masalimuot na disenyo. Sa isang sulok, isang kulay cream na leather na sofa ang mukhang napakakomportable. Malayong malayo sa matitigas na plastik na upuan kung saan pinaghihintay ako ni Diego ng ilang oras tuwing kinukuha niya ang kanyang mga gamot mula sa PCSO. Mas mabuti na po ba ang pakiramdam ninyo, senyorita? Tanong ng isang malalim at mahinahong boses, puno ng matinding paggalang, dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo.
Ang lalaking nasa katanghalian gulang, si Morales, ay naroon pa rin. Nakatayo siya ng tuwid sa tabi ng isang malaking bintana na nag-aalok ng malawak na tanawin ng mga ilaw ng siyudad. Ang kanyang itim na suit ay nananatiling malinis, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas kalmado na kaysa noong umiiyak siya sa pasilyo. Nasaan ako? Tanong ko. Paos pa rin ang boses ko, ngunit dahil sa oxygen tube sa aking ilong, mas madali nang huminga. Nasa pinakamataas na palapag po kayo ng gusaling ito, senyorita. Ang executive wing na nakalaan para sa pamilyang nagmamay-ari ng Solano Group, ang lugar na dapat ay sa inyo. Lumapit si Morales habang sumasagot. Nagsalin siya ng maligamgam na tubig sa isang kristal na baso at maingat na inalok sa akin, tinutulungang uminom gamit ang isang straw. Habang pinapawi ng maligamgam na tubig ang aking lalamunan, unti-unting luminaw ang aking isip. Ngunit ang mga salita ni Morales ay lalo lang nakapagpagulo sa akin. Solano Group, karapatan ko. Ginoong Morales, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng tao, mahina kong sabi pagkatapos uminom. Ako po si Valentina Reyes, isang ulila na iniwan sa isang ampunan sa labas ng siyudad. Laging sinasabi ng asawa kong si Diego na dahil wala akong ugat, dala ko raw ay malas. Ang alaala ko ay bumalik 2 buwan na ang nakalipas nang ibigay sa akin ng doktor ang unang diagnosis. Nasa maliit at inaamag naming apartment kami noon. Inihagis ni Diego ang mga resulta ng test sa aming munting lamesa. Tingnan mo to, Valentina. Sakit ng mayaman sa katawan ng isang mahirap. Siguradong galing to sa mga hindi mo kilalang magulang. Sigaw ni Diego noon, ang mga mata niya'y namumula, hindi sa lungkot, kundi sa galit. Pabigat ka. Hindi na nga sapat na ampun ka at pasanin. Ngayon, sisirain mo pa ako. Sana nakinig ako kay nanay noong sinabi niyang huwag kitang pakasalan. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa aking isipan na parang nagbabagang bakal. Naniwala ako sa kanya. Naniwala akong pabigat ako, na ang pagiging ulila ko ang gumawa sa akin na isang second-class citizen na karapat-dapat magdusa. Huminga ng malalim si Morales, na parabang nabasa niya ang madilim kong iniisip. Kinuha niya ang isang makapal na leather na folder mula sa loob ng kanyang jacket at dahan-dahang ipinatong sa aking mga hita. Isang napakasama, tusong sinungaling ang asawa ninyo, senyorita. Sa tuwing babanggitin niya si Diego, nagiging malamig at matalim ang tono ni Morales. Hindi po kayo inabandona. 25 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malawakang kidnapping ng mga sanggol sa maternity ward ng ospital na ito mismo isang ospital na pag-aari ng inyong lolo. Kayo po ay nawala. Ang inyong ina ay namatay 1 taon pagkatapos dahil sa matinding kalungkutan at ang lolo ninyo ay ginugol ang buong buhay niya sa paghahanap sa inyo, ang kanyang kaisa-isang apo. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang folder. Sa loob, may isang kupas na larawan ng isang sanggol na may balat na hugis buwan sa kaliwang balikat. Ang parehong balat na mayroon ako. At isang ulat ng DNA test na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang aking mga mata. 3 taon na ang nakalipas. Pero ngayon ko lang po kayo nakilala. Hindi po kayo ang nagpagawa ng test na yan, senyorita. Mabilis na sabi ni Morales, naninigas ang panga. Tingnan ninyo ang pangalan ng humiling ng test sa linya sa ibaba. Ang nanginginig kong daliri ay dumaan sa dokumento. Doon, nakasulat ang isang pangalan na kilalang kilala ko. Ang pangalan na lagi kong iginagalang bilang ulo ng pamilya. Humiling, Diego de la Cruz. Noong gabing iyon, gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Si Diego, alam niya, muling bumuhos ang luha. Pero ngayon, hindi dahil sa lungkot, ito ay luha ng matinding sakit at nakalilitong pagkalito. Alam niya kung sino ang mga magulang ninyo. 3 taon na, mula nang aksidente niyang makita ang mga lumang papeles ng adoption sa ampunan kung saan kayo lumaki. Lihim siyang kumuha ng hibla ng inyong buhok at itinugma ito sa database ng mga nawawalang tao na aming ikinalat, paliwanag ni Morales. Kinuyom ni Morales ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang galit. Hindi niya sinabi sa amin o sa inyo. Sa halip, itinago niya ito bilang alas niya. Hinintay niyang pumanaw ang inyong lolo, ang chairman ng Solano Group, noong nakaraang buwan.
Ayon sa huling habilin ng chairman, kung hindi matatagpuan ang apo, lahat ng ari-arian ay i-freeze. Pero kung ang apo ay matatagpuang pumanaw, ang kanyang asawa o legal na tagapagmana ay maaaring kumuha ng humanitarian compensation na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nawalan ako ng hininga. Isang matinding pagduduwal ang bumaliktad sa aking sikmura. Sa lahat ng panahong ito, si Diego ay hindi lang isang tamad. Naghihintay siyang mamatay ako. Hinayaan niyang lumala ang sakit ko. Tumanggi siyang dalhin ako sa isang espesyalista. Binigyan niya lang ako ng mga gamot mula sa botika at pinilit ako sa psikolohikal na paraan para sumuko na. Lahat ng masasakit niyang salita, lahat ng akusasyon niyang dala ko ay malas. Lahat ay isang script para maramdaman kong wala akong silbi at mamatay ng mas mabilis. Hindi po siya naghanap ng mauutangan, senyorita, pagpapatuloy ni Morales na nagpabalik sa akin sa aking diwa. Kinuha niya ang remote control ng TV at binuksan ito. Ang malaking screen sa pader ay nabuhay, nagpapakita ng isang recording mula sa security camera ng parking lot ng ospital. Sa screen, makikita si Diego na kalmadong naglalakad patungo sa isang pulang sedan na nakaparada sa isang madilim na sulok. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang batang babae na nakasuot ng hapit na damit ang sumalubong sa kanya. Sumakay si Diego at naghalikan sila. Pagkatapos, humarurot paalis ang sasakyan. Iniwan ako na nag-aagaw buhay sa emergency room. Ang babaeng yan? Tanong ko sa walang laman na boses. Ang sekretarya sa opisina kung saan sinabi ni Diego na tinanggal siya 6 na buwan na ang nakalipas. Lumalabas na nagtatrabaho pa rin siya doon at na-promote pa kamakailan, sagot ni Morales. Ang sakit sa aking katawan ay biglang naglaho, napalitan ng apoy ng galit na nag-aalab sa aking dibdib. Ang tapat kong pagmamahal sa loob ng 5 taong pagsasama ay naging lason na dahan-dahang pumapatay sa akin. Iniwan niya ako noong panahong pinakakailangan ko siya para sa ibang babae at para sa mana na iiwan ko kapag namatay ako. Tumingin ako kay Morales. Ang maawaing liwanag sa aking mga mata ay nagbago. Sa halip, isang bagong determinasyon na matigas na parang bakal ang tumubo. Ginoong Morales, tawag ko. Opo, senyorita. Lahat ng pasilidad ng ospital na ito at ang yaman ng lolo ko ay sa akin na ngayon. Kayo po ang nag-iisang may-ari ng Solano Medical Group at lahat ng ari-arian nito. Sa isang pirma nyo lang, mabibili ninyo ang pagkatao ng asawa ninyo ng 1,000 beses. Hinigpitan ko ang hawak sa mga kumot na seda hanggang sa mamuti ang aking mga buko. Kung gayon, huwag nyo na akong tawaging senyorita, malamig kong sabi. Tulungan nyo akong gumaling. Gusto kong makita ang mukha ni Diego de la Cruz kapag nalaman niyang ang bangkay na iniwan niya ay kayang bumangon mula sa hukay. Isang bahagya at makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni Morales. Yumuko siya nang may paggalang. Masusunod po, Presidenta Reyes. Pero bago po yan, mayroon pa kayong dapat makita sa inyong personal na account na kaka-activate lang namin. Naging pabaya si Diego at nag-iwan ng digital trail. Ano pa kaya ang itinatago ng demonyong may mukha ng anghel na iyon? Lumipas ang 2 linggo na parang isang malabo ngunit magandang panaginip. Hindi na ako nagigising sa tumutulong tubig ulan sa aking mukha mula sa butas na bubong o sa sigaw ng mga maniningil ng utang na kumakatok sa metal na pinto ng aming apartment. Sa halip, bawat umaga, ginigising ako ng sikat ng araw na tumatagos sa makakapal na kurtinang seda at ng amoy ng pinakamasarap na arroz caldo na inihahain sa isang silver tray. Ang medical team na tinawag ni Morales ay nagtrabaho ng may kahangahangang kahusayan. Ang operasyon para alisin ang mga lason sa aking katawan ay naging matagumpay. Ang pamamaga ng aking mga bato at atay ay hindi pala dahil sa isang genetic na sakit, kundi sa isang dayuhang substansiya na naipon sa aking sistema. Naramdaman ko ang isang bagong lakas na dumadaloy sa aking katawan na dati tila napakarupok na parang ayaw ng mabuhay. Dahil sa mga bitamina sa swero at masinsinang pangangalaga sa balat na ibinigay ng isang dedikadong team ng mga nurse, bumalik ang pamumula sa aking mga pisngi na dati maputla na parang bangkay. Ngayong umaga, sa unang pagkakataon, pinayagan ako ni Morales na tumayo mula sa kama nang walang wheelchair. Dito po, Presidenta Reyes.
Pinapalitan ko po ng mas malaki ang salamin sa banyo para makita ninyo ang inyong tunay na sarili, sabi ni Morales habang binubuksan ang pinto ng isang maluwag na banyo na doble ang laki ng dati naming apartment. Pumasok ako, ang aking mga paang walang sapin sa mainit na sahig na marmol, sa harap ng salamin na abot kisame. Natigilan ako. Naputol ang aking hininga. Ang babaeng nakatingin sa akin ay isang estranghera. Ang buhok ko na dati tuyo at marupok at basta ko lang tinalian, ngayon ay isang talon ng itim at makintab na alon na abot hanggang sa aking likod. Salamat sa stylist na dinala nila sa aking silid. Ang aking balat na dati tuyo at makaliskis ay ngayon ay hydrated at kumikinang. Ang mga panga ko na dati nakausli dahil sa malnutrisyon ay ngayon ay mukhang elegante at desidido na nagbibigay diin sa mga bilog at matatalas na mata. Puno ng mga tanong sa halip na takot. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ako ba to? Iyan po ang tunay na mukha ng apo ng Solano Group, sabi ni Morales na nakatayo sa pinto, nakangiti ng may pagmamalaki. Itinago ito ng kahirapan at pagdurusa sa loob ng ilang panahon, pero hindi nagsisinungaling ang dugo. Humarap ako kay Morales. Ang pagkamangha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng mapait na katotohanan na muling bumabalik sa akin. Ang dahilan kung bakit ako narito, ang pagtataksil, ay nagparamdam na walang kabuluhan ang lahat ng kagandahan at kayamanang ito. Sabi ninyo, may iniwang digital trail si Diego. Sabi ko, binaliwala ang papuri ni Morales at dumiretso sa punto. Naglakad ako papunta sa sofa at umupo ng tuwid, isang bagong postura na natutunan ko ng kusa. Tumango si Morales, kinuha ang isang manipis na tablet at inilagay sa mesa sa harap ko. Umilaw ang screen na nagpapakita ng serye ng mga bank statement at talaan ng mga online na pagbili. Sinubaybayan namin ang aktibidad ng cellphone ng inyong asawa, mas eksakto ng inyong ex-asawa, matapos niya kayong iwan sa emergency room noong gabing iyon, paliwanag ni Morales. Ang kanyang mga daliring may edad na ay dumulas sa screen. Tingnan ninyo ito. Nanlaki ang aking mga mata sa mga numero at lokasyon. Sa parehong oras na nag-aagaw buhay ako at sinabi niyang manghihiram siya ng pera sa 5,006, nagbayad si Diego ng E100,000 sa isang luxury jewelry boutique sa Greenbelt. Nabasag ang boses ko. Sinabi niya sa akin na wala kaming pera para pambayad ng kuryente. Sinabi niya na kailangan nating mag-ayuno tuwing Lunes at Huwebes para makatipid, at lumalabas na mayroon siyang 11,000 talam sa isang lihim na account. At tingnan ninyo itong talaan ng mga booking ng Grab, walang awang pagpapatuloy ni Morales. Ang kasaysayan ng mga biyahe ay nagpapakita ng isang palaging pattern. Sa tuwing sasabihin ni Diego na aalis siya para sa night shift o weekend duty, sa katotohanan ay papunta siya sa isang luxury apartment sa Bonifacio Global City. Hindi sa opisina, hindi sa pabrika, hindi sa construction site na ikinukwento niya sa akin ng may mukhang kaawa-awa. Serendra Residences, Unit 1208, basa ko ng mahina, nirentahan sa pangalan ng isang babaeng nagngangalang Adriana. Ang sekretaryang nakita ninyo sa mga security camera, dagdag ni Morales, nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang bagong cellphone na inihanda ni Morales sa mesa. Ang luma kong telepono na may basag na screen ay itinapon na. Gamit ang naninigas na mga daliri, tinawagan ko ang numero ni Diego na kabisado ko. Ang numerong ang ringtone ay minsan kong pinakahihintay ng may pananabik. Toot, toot. Ang malamig na mekanikal na tono ang sumagot. The number you have dialed is currently not in service. Sinubukan ko ulit, pareho ang resulta. Nagpalit na siya ng numero. Itinapon na niya ako. Iniisip niyang, patay na ako, walang pamilya, ipinakremate na ng mga serbisyong panlipunan. Wala pong silbi, Presidenta, sabi ni Morales. Mahinahon ngunit matatag ang boses. Nagpalit na po siya ng numero. Para sa kanya, ang mahirap at may sakit na si Valentina Reyes ay bahagi na ng nakaraan. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Ngayon, hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang ang isang malamig na pakiramdam na kumalat mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Isang malamig na katahimikan, ngunit nakamamatay.
Ginoong Morales, tawag ko. Opo, Presidenta. Ano ang kabuuang liquid assets na maaari kong gamitin ngayon? May tinipa si Morales sa tablet at ipinakita sa akin. Ang dami ng zero ay napakahaba na kinailangan kong bilangin ng 2 beses. Isang halaga na kayang bilhin ang pagkatao ni Diego at higit pa, maging ang buhay ng kanyang mga inapo hanggang sa ika-7 henerasyon. Walang limitasyon ang access ninyo. Na-activate na po ang inyong VVIP Black Card kaninang umaga. Tumayo ako at muling lumakad papunta sa salamin. Tinitigan ko muli ang aking sarili. Ngayon, hindi isang biktima ang nakita ko. Nakita ko ang isang predator na kagigising lang mula sa mahabang pagkakatulog. Ihanda ang kotse. Ang boses ko ay matatag at hindi matututulan. At sabihin sa IT team na itrace ang kasalukuyang lokasyon ng bagong cellphone ni Diego. Tiwala akong nakatap na kayo doon. Ngumiti ng malapad si Morales. Ngayon, ito ay isang nakakatakot na ngiti. Nahanap na po namin siya, Presidenta. Nasa isang nightclub po siya ngayon. Mukhang ipinagdiriwang niya ang kanyang kalayaan sa pananalapi. Perpekto. Sabi ko, kinuha ang malambot na fur coat na nakasabit sa isang silya. Pumunta tayo doon, pero hindi bilang si Valentina Reyes, ang asawa ni Diego de la Cruz. Ang Valentina na iyon ay namatay na sa pasilyo ng isang ospital. At paano po kayo magpapakilala? Humarap ako at ngumiti ng malamig at bahagya bilang kanyang bangungot. Sa screen ng tablet na nananatiling bukas, isang pulang tuldok ang kumikislap. Ipinapahiwatig ang lokasyon ni Diego. Isang tahimik na tuldok, walang kamalay-malay na isang bagyo ang direktang papunta sa kanya. Ang itim na sedan na sinasakyan ko ay tahimik na dumulas sa mga kalsada ng Maynila na basa ng ulan ng hapon. Sa loob ng sasakyan, naamoy mamahaling katad. Tahimik akong nakaupo, pinagmamasdan ang kalsada sa pamamagitan ng mga tinted na bintana. Dati, tinitingnan ko ang mga mamahaling sasakyang tulad nito mula sa mainit at maalikabok na bintana ng pampublikong sasakyan. Binibilang ang mga barya sa aking pitaka para pambili ng hapunan. Ngayon, nakaupo ako bilang may-ari ng sasakyang ito, ngunit ang puso ko ay mas walang laman kaysa noong mahirap pa ako. Narito na po tayo sa ating destinasyon, Presidenta. Ang boses ni Morales ang bumasag sa katahimikan. Binuksan ng personal kong driver ang pinto. Huminto kami sa harap ng isang mataas na gusali na may isang kapansine-pansing neon sign na nagsasabing Astend. Ito ang pinaka-eksklusibong club sa syudad. Isang lugar kung saan ang mga matataas na opisyal at negosyante ay gumagastos sa isang gabi ng katumbas ng isang taong pamumuhay ko. Lumabas ako. Dumampi sa aking mukha ang hangin ng gabi na ngayon ay nababalutan ng eleganteng makeup. Ang itim na seda na damit na yumayakap sa aking katawan ay bahagyang umihip. Ang matataas na takong ay nagpapanatili sa akin na tuwid ang tindig. Ibang-iba sa dating Valentina na laging nakayuko, takot. Ang malalaking bouncer na karaniwang nakakatakot ay yumuko ng may paggalang nang makita si Morales sa likod ko. Walang anumang inspeksyon, iginiya kami sa isang espesyal na pasilyo na patungo sa isang pribadong balcony area sa ikalawang palapag na may direktang tanawin ng dance floor sa ibaba. Ang musika ay dumadagundong ng napakalakas na nagpapanginig sa puso at ang mga nakakasilaw na ilaw ay umiikot ng nakakahilo. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa isang punto sa gitna ng karamihan sa mga VIP table sa ibaba. Naroon siya nakaupo, si Diego de la Cruz. Nakasuot siya ng isang makintab na kulay abo na suit na hindi ko pa nakita sa kanya. Sa kanyang pulso, isang gintong relos ang kumikinang tuwing natatamaan ng ilaw. Hindi siya mukhang malungkot. Walang kahit isang anino ng kalungkutan sa mukha ng lalaking nag-iwan sa kanyang nag-aagaw buhay na asawa sa isang ospital 2 linggo na ang nakalipas. Sa halip, nakangiti siya. Isang malapad na ngiti na nagpapakita ng lahat ng kanyang ngipin. Ang ngiting iyon na sa aming mahihirap na sandali ay laging nagpapakalma sa akin, ngayon ay parang tunog ng talim ng kutsilyo na humihiwa sa aking mga tainga. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang babae na nakasuot ng matingkad na pulang damit.
si Adriana. Ang babae ay malanding kumakapit sa braso ni Diego. May ibinulong siya na lalong nagpatawa sa kanya ng malakas. Ginoong Morales, bulong ko nang hindi inaalis ang aking tingin. Gumagana ba ang listening device? Inabutan ako ni Morales ng isang maliit na wireless earpiece. Malinaw na malinaw, Presidenta. Pinapwesto ko po ang isa sa aking mga tauhan ng isang mikropono sa ilalim ng kanilang mesa 10 minuto na ang nakalipas. Isinuot ko ang earpiece sa aking kanang tainga. Agad na humina ang ingay ng musika sa paligid ko. Sa halip, ang usapan mula sa mesa ni Diego ang pumuno sa aking mga tainga, kasing linaw na parang nasa tabi lang nila ako. Mahal, sigurado ka bang patay na talaga yung Valentina na yan? Dumating ang malanding boses ni Adriana sa aking mga tainga. Pinigil ko ang aking hininga. Kumapit ako sa rehas ng balkonahe. Ang boses ni Diego ay tunog na walang pakialam sa pagitan ng mga pag-inom ng alak. Oo naman, Adriana, sa tingin mo, ba makakaligtas pa yun? Wasak na ang mga bato niya, namamaga ang atay, at walang kusing. Siguradong ipinadala na siya ng ospital sa DSWD o ipinakremate bilang isang hindi kilalang bangkay. Sinadya kong patayin ang cellphone ko para hindi nila ako mahabol sa mga gastusin sa pag-aasikaso ng bangkay. Kumulo ang dugo ko. Pakiramdam ko ay umakyat ang init hanggang sa aking ulo. Hindi lang niya ako iniwan. Wala man lang siyang intensyon na kunin ang aking katawan kung sakaling namatay nga ako. Ang sama mo naman, mahinang tumawa si Adriana. Ang tono niya ay hindi paninisi, kundi parang panunukso. So, kailan natin makukuha ang insurance? Sabi mo, ang life insurance na nakapangalan kay Valentina ay 115 million. Pasensya ka na, sagot ni Diego. Maghintay tayo ng isa pang buwan para hindi maghinala. Pupunta ako sa ospital, magkukunwaring iiyak at kukunin ang death certificate. Pagkatapos niyan, darating na ang ilang 50 million at lilipat na tayo sa ibang bansa tulad ng plano natin. Tapos na ang buhay, kasama ang parasitong asawa na puro gastos lang ang dala. Tumulo ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Sa lahat ng panahong ito, sa likod ko, binabayaran niya pala ang premium ng isang mamahaling life insurance sa pangalan ko. Habang sinasabi niyang wala kaming pera para sa pang-araw-araw. So, ang lason na yun, tinangka niya akong lasunin para sa 150 million. Muli akong tumingin sa ibaba. Itinaas ni Diego ang kanyang baso para sa ating kinabukasan, Adriana. At para kay Valentina, pagkatapos gawing miserable ang buhay ko sa loob ng 5 taon, naway magpahinga siya sa impyerno. Malakas na sigaw ni Diego. At pareho silang nag-toast at tumawa na parang mga baliw. Hindi ko namalayan, nabasag ko ang baso ng alak na hawak ko. Hiniwa ng mga piraso ng kristal ang aking palad at mga patak ng dugo ang tumulo sa pelos na alpombra. Mabilis na lumapit si Morales na may dalang panyo. Presidenta, ang kamay ninyo. Hayaan mo na, malamig kong sabi. Ang hapdi sa aking palad ay tumulong sa akin na mag-focus. Ang sakit na ito ay nagpapaalala sa akin na buhay pa ako at ito ay totoo. Tinitigan ko ang pulang dugo na bumabasa sa puting panyo. Parehong kulay ng damit ng babaeng iyon, parehong kulay ng bulok na ambisyon ng aking asawa, Ginoong Morales. Nanginginig ang boses ko, pinipigilan ang galit na malapit ng sumabog. Opo, Presidenta Reyes. Itinuro ko gamit ang aking baba si Diego na nasa ibaba. Sino ang may-ari ng gusaling ito? Sino ang may-ari ng club kung saan nagpapakasaya ang basurang yan? Tiningnan ni Morales ang kanyang tablet sandali. Ang gusaling ito po ay pag-aari ng isang business partner ng Solano Group, Presidenta. Sakto, mag-expire na ang kontrata ng upa sa susunod na buwan at kailangan ng may-ari ng agarang pera. Ngumisi ako. Isang ngiti na hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. Ang ngiti ng isang predator na kakahanap lang sa kanyang biktima. Bilhin mo. Utos ko ng tuyo. Bilhin mo ang gusaling ito ngayong gabi. Doblehin mo ang presyo kung kailangan, basta't ang titulo ng pag-aari ay nasa pangalan ko bago mag-umaga. Nagulat si Morales, pero ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paghanga. Gagawin po agad. At ano po ang plano ninyo kapag sa inyo na ang gusali, Presidenta? Tiningnan ko si Diego.
na ngayon ay lasing na sumasayaw kasama si Adriana. Mukha silang napakasaya sa ibabaw ng aking pagdurusa. Bukas ng umaga, siguraduhin mong makakatanggap si Diego de la Cruz ng isang espesyal na imbitasyon mula sa bagong may-ari ng gusaling ito, bulungko ng may diin. Sabihin mong may isang misteryosong investor na interesado sa kanyang peking negosyo. Gusto kong gumapang siya papunta sa akin at ilagay ang sarili niyang leeg sa bitag na inihanda ko. Tumalikod ako at iniwan ang balkonahe. Tuwid ang aking likod. Ang iyaking si Valentina Reyes ay kasamang namatay ng mga basag na kristal. Mula ngayon, nagsimula na ang laro at hawak ko ang mga baraha. Gawin mo na, sabi ko kay Morales habang binubuksan niya ang pinto. Naiintindihan ko, ma'am. Noong umagang iyon, iba ang pakiramdam ng sikat ng araw sa Maynila. Hindi ito ang init na sumusunog sa aking balat kapag kailangan kong maglakad papunta sa palengke, kundi isang init na magandang sumasalamin sa mga bintana ng ika-4 na palapag ng gusali ng opisina na ngayon ay akin na. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa opisina ng CEO. Ang aking itsura ay tuluyan ng nagbago. Ang itim kong buhok ay nakapusod na ngayon sa isang modernong bun na nagpapakita ng mahabang leeg na pinalamutian ng isang diamanting kuwintas na mas mahal pa sa dati naming upa. Ang aking mukha ay perpektong na makeup ng isang profesional na makeup artist na nagbibigay diin sa aking panga at matatalas na mata, tinatago ang anumang bakas ng pobreng asawang si Valentina Reyes. Ang aking katawan ay nababalot sa isang dark red na power suit na gawa ng isang kilalang designer. Nagpapakita ito ng isang aura ng hindi matatawarang autoridad. Perpekto, bulong ni Morales, na malapit sa pinto. Ang meeting ay nakatakda sa loob ng 5 minuto. Presidenta Reyna, pinili ko ang pangalang Reyna Kahawig, ngunit mas elegante ang tunog. Isang pangalan na magiging bangungot ni Diego. Papasukin mo na siya, utos ko, habang iniikot ang malaking silya para talikuran ang pinto at tumingin sa malaking bintana na nag-aalok ng malawak na tanawin ng syudad. Mabilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Muli kong makakaharap ang aking asawa. Bumukas ang dobleng pinto na gawa sa teakwood. Narinig ko ang tunog ng mga alanganing hakbang na pumapasok sa maluwag at malamig na silid. Magandang umaga po. Makikiraan po. Narinig ko ang boses ni Diego. May bahid ng kaba na bihira kong marinig sa kanya. Karaniwan, siya ang sumisigaw, pero ngayon, ang boses niya ay kasing liit ng sa isang daga. Sinalubong siya ni Morales. Ginoong de la Cruz, maligayang pagdating. Maupo po kayo rito. Hinihintay na po kayo ni Presidenta Reyna. Narinig ko ang tunog ng isang silyang hinihila. May ilang segundo ng katahimikan sa silid. Hinayaan ko siyang maghintay. Hinayaan kong lamunin ng kaba ang kanyang isip. Sa mundo ng negosyo at paghihiganti, ang nananalo ay ang may pinakamahabang pasensya. Dahan-dahan kong inikot ang silya. Nang magtama ang aming mga mukha, nakita ko ang reaksyon ni Diego. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na may halong kasakiman at paghanga. Hindi niya nakita si Valentina Reyes. Nakita niya ay pera, kapangyarihan. Nakita niya ang isang babaeng alta sosyedad na hindi niya abot kamay. Ang marumi niyang isip ay hindi kayang ikonekta ang maringal na babae sa kanyang harapan sa gusgusing asawa na iniwan niyang mamatay sa emergency room. Ang kahirapan ay nagmukhang payat at maputla ang dati kong mukha. Ang yaman naman ay hinulma ako sa isang makinang na estatwa ng marmol. Magandang umaga, Ginoong de la Cruz, bati ko. Ginawa kong mas malalim at may autoridad ang aking boses. Tinanggal ko ang malambing na tono na ginagamit ko sa bahay. Magandang umaga po, Presidenta Reyna, utal niyang sagot. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang murang kurbata, sinusubukang magmukhang presentable. Isang karangalan po na ipatawag ako ng isang investor na tulad ninyo. Nagulat po ako nang kontakin ako ng inyong sekretarya kaninang umaga. Narinig ko na naghahanap ka ng pondo para sa isang real estate project, sabi ko. Tiningnan ang peking business proposal na isinumite niya sa ilang bangko, ngunit lahat, maliban sa akin, ay tinanggihan. Tama po, Presidenta. Mayroon po akong malaking pangarap.
pagsisimula ni Diego. Ang matamis niyang dila ay nagsimulang dumaloy. Kung magkakaroon po ako ng partner na maniniwala sa akin, ginagarantiya ko po na dodoblehin natin ang ating kita sa loob ng 1 taon. Ngumisi ako ng bahagya. Mura lang ang mga pangarap, Ginoong De La Cruz. Ang kailangan ko ay isang garantiya. Tumayo ako at dahan-dahang umikot sa mesa, papalapit sa kanya. Tila nabighani si Diego habang kumakalat sa hangin ang mamahalin kong pabango. Napalunok siya nang huminto ako 1 metro mula sa kanya. Handa akong mag-invest ng IM 500 million sa iyong bagong kumpanya, sabi ko na parang wala lang. Halos lumuwa ang mga mata ni Diego. 500, 500 million? Pero putol ko sa kanya. May isang kondisyon. Kahit ano po, Presidenta. Kaya ko pong tuparin ang kahit anong kondisyon. Bulalas niya nang hindi nag-iisip. Ang kasakiman ay pumigil sa kanyang pag-iisip. Kailangan ko ng isang taong may tapang na sumugal. Nakasaad sa kontratang ito na kung mabibigo ang proyekto sa loob ng 6 na buwan, lahat ng iyong personal na ari-arian, kabilang ang mga ari-arian sa hinaharap tulad ng anumang insurance o mana na maaari mong matanggap, ay magiging pag-aari ng aking kumpanya na may karagdagang 50% na interes. Tinitigan ko siya sa mata. May tapang ka bang pumirma? Nag-isip sandali si Diego. Siguradong kinakalkula niya ang ilan 150 million mula sa aking death insurance. Iniisip niyang sigurado na ang perang iyon. Iniisip niyang kung mabibigo ang negosyo, mababayaran niya ang utang gamit ang pera mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. Anong laking kabalintunaan? Mayroon po, Presidenta, matatag niyang sagot. Sigurado po akong magiging matagumpay ang negosyong ito. Mabuti. Inabutan ko siya ng 1 gintong fountain pen. Nang iabot ni Diego ang kanyang kamay para sa pluma, nagdikit ang aming mga daliri. May isang sandali ng katahimikan. Bahagyang inatras ni Diego ang kanyang kamay, kumunot ang noo at tinitigan ako. Paumanhin po, Presidenta. Nagkakilala na po ba tayo dati? Alanganin niyang tanong. Ang mga mata ninyo ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Tila huminto ang puso ko sandali. Nabisto na ba ang aking pagpapanggap? Ngunit agad kong nabawi ang aking composure. Mahina akong tumawa. Isang tawa na presko at elegante. Marahil ay nakita mo na ako sa mga business magazine o sa isang party. Walang bahala kong sabi. Ang mukha ko siguro ay pangkaraniwan lang para sa mga taong mahilig sa mga walang kabuluhang ilusyon. Hindi niya nakuha ang sarkasmo. Tumawa rin si Diego ng alanganin, nahihiya sa sarili dahil inugnay niya ang mayamang investor sa isang tao mula sa kanyang nakaraan. Imposible po. Ang babaeng kilala ko ay isang kaawa-awa. Hindi may kukumpara sa isang anghel na tulad ninyo, Presidenta, sabi niya habang mabilis na pinipirmahan ang kontrata. Isang kaawa-awa. Nanikip ang dibdib ko nang marinig ang tawag na ibinigay niya sa akin. Valid na ito, sabi ko. Kinuha ang mga dokumento. Ang bitag ay nakalatag na at ang leeg ni Diego ay nasa loob na. Tumayo si Diego para makipagkamay sa akin. Salamat po sa inyong tiwala, Presidenta Reyna. Hindi ko po kayo bibiguin. Para ipagdiwang ang partnership na ito, maaari ko po ba kayong imbitahan para sa hapunan? Anong laking kapal ng mukha. Ang kanyang asawa ay hindi pa opisyal na idinedeklarang patay at lumalandi na siya sa ibang babae sa harap mismo ng kanyang ilong. Kinuha ko ang kanyang kamay. Malakas ang aking pagkakahawak. Hinigpitan ko ang mga buto ng kanyang mga daliri ng bahagya. Itabi mo na ang pera mo, Ginoong De La Cruz. Magiging napakalaking tulong niyan sa iyo mamaya, makahulugan kong sagot. Ngayon, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Umalis si Diego na may ngiti sa mukha, na parang nanalo sa loto. Hindi niya alam na kapipirma niya lang ng sarili niyang death certificate. Nang magsara ang pinto, muling pumasok si Morales. Isang napakagandang pagganap, Presidenta. Nahulog siya sa bitag. Tiningnan ko ang palad na kakakamay ko lang sa kanya. Pakiramdam ko ay gusto kong hugasan ito ng muriatic acid. Simula pa lang ito, Ginoong Morales, malamig kong sabi. Ngayon, isagawa mo ang Phase 2. Gawin mong mukhang maayos ang real estate project sa unang buwan at sa ikalawang buwan, simulan mo ng dahan-dahang pabagsakin ito at isa pa. Opo, Presidenta.
Magpadala ka ng bulaklak sa dati nating apartment. Ang nagpadala ay isang lumang kaibigan na nakalimutan na. Gusto kong makita kung paano siya magpapanik. Ang larong ito ng pusa at daga ay nagiging mas kawili-wili. Ang silid ng toxicology specialist sa espesyal na palapag ng ospital ay nababalot sa nakakabinging katahimikan. Ang maririnig lang ay ang tiktak ng orasan sa pader na kasabay ng hindi regular na tibok ng aking puso. Sa harap ko, si Dr. Santos, ang pinakamahusay na eksperto sa lason na sadyang ipinadala ni Morales mula sa Singapore, ay tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri na may kunot sa noo. Presidenta Reyna, sabi niya gamit ang bago kong pangalan at maingat siyang nagsimula. Inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan ako na may hindi mabasa na ekspresyon, isang halo ng awa at pagkasindak. Sa pagsusuri sa inyong buhok, mga kuko, at mga latak mula sa inyong bato na kamakailan naming tinanggal, may natagpuan kaming napaka-abnormal. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag. Sabihin niyo na po sa akin ng diretso, Doktor, kumalat na ba ang cancer o permanente na ang kidney failure ko? Dahan-dahang umiling si Dr. Santos. Hindi po ito cancer, at ang inyong kidney failure ay hindi dahil sa isang degenerative na sakit o sa inyong diet. Inabutan niya ako ng isang papel kung saan isang pulang graph ang tumataas ng husto. Nakakita po kami ng napakataas na antas ng arsenic sa inyong sistema. Hindi po ito aksidenteng pagkakalantad mula sa kapaligiran. Ang pattern ay nagpapahiwatig na ito ay ibinibigay sa inyo sa maliliit na dosis ng regular at araw-araw, sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Huminto ang mundo ko. Arsenic, lason, sa daga. Ibig sabihin, mayroon pong naglalason sa akin. Tanong ko na may bukol sa lalamunan. Biglang nanuyo ang aking bibig. Para bang muli kong naramdaman ang mapait at metalikong lasa sa dulo ng aking dila. Eksakto. Ang arsenic ay walang lasa o amoy at madaling matunaw sa mainit na tubig. Ang mga sintomas ay katulad ng sa isang karaniwang sakit, pagduduwal, pagsusuka, pagkalagas ng buhok, pangingitim ng balat, at dahan-dahang pagkasira ng mga panloob na organo. Ang salarin ay napakametodiko at matiyaga. Ayaw niyang mamatay kayo ng mabilis. Gusto niya kayong patayin ng dahan-dahan para magmukhang natural na pagkamatay at maiwasan ang autopsy. Kumulo ang dugo ko. Ang alaala ko ay lumipad sa nakaraan sa maliit na kusina ng aming maamag na apartment. Sa loob ng huling 6 na buwan, gabi-gabi, laging napakamaalaga ni Diego. Valentina, inumin mo itong gamot na herbal. Mahal ang bili ko rito para gumaling ka agad. Naalala kong sinabi ni Diego habang inaabutan ako ng isang tasa na may malabo at mainit na likido. Naalala ko kung paano siya laging naghihintay hanggang sa maubos ko ang huling patak. Naalala ko ang kanyang ngiti kapag kumukunot ang aking mukha, pinipigilan ang pagduduwal pagkatapos uminom. Akala ko iyon ay ngiti ng pag-iinganyo ng isang tapat na asawa. Lumalabas na ito ay ngiti ng kasiyahan ng isang mamamatay tao na pinapanood ang kanyang biktima na lunukin ang pain. Diego de la Cruz, mahina kong ungol. Ang pangalan ay naging kasuklam-suklam sa aking dila. Si Morales na nakatayo sa isang sulok ay lumapit, pula ang kanyang mukha sa pinipigilang galit. Ang hayop na yon. Kaya pala sigurado siyang mamamatay na kayo at tumangging maghanap ng iba pang lunas. Alam niya kung ano mismo ang ipinapakain niya sa inyo. Hindi lang niya ako basta iniwan, bulong ko. Isa-isang tumulo ang mga luha ng galit. Tinangka niya akong patayin. Ang asawa ko, ang lalaking katabi kong matulog gabi-gabi, ay nilalason ang aking inumin habang sinasabi sa akin, mahal kita. Ang sakit ng pagtataksil sa nakaraang kabanata ay walang-wala kumpara rito. Ito ay purong kasamaan. Hindi tao si Diego. Siya ay isang demonyo na may maskara. Hindi niya ako inalagaan dahil sa pagmamahal, kundi para masigurong maibibigay niya ang dosis ng lason sa tamang oras. Doktor, sabi ko, biglang pinunasan ang aking mga luha. Sapat na ba ang ebidensyang medikal na ito para ipakulong siya? Sapat na po ito para magsimula ng isang investigasyon, Presidenta. Ngunit para akusahan siya,
ng premeditated na attempted murder, kakailanganin ng pulisya ng pisikal na ebidensya. Ang lalagyan na naglalaman ng lason o mga tira ng inumin na dati ninyong iniinom, natigilan ako. Mga tira ng inumin. Ang garapon, bulalas ko. May isang garapong salamin sa itaas na aparador ng kusina sa apartment. Sinabi ni Diego na ito ay isang espesyal na herbal powder na hindi dapat masikatan ng araw. Kalahati pa lang ang laman nito nang dalhin ako sa ospital. Mabilis akong humarap kay Morales. Ginoong Morales, nalinis na ba ni Diego ang apartment na iyon? Mabilis na tiningnan ni Morales ang kanyang telepono. Hindi pa po, Presidenta. Ayon sa ulat ng field team, hindi pa bumabalik doon si Diego mula nang maospital kayo. Masyado siyang abala sa pagwawaldas sa kanyang bagong apartment. Pero ano? Mag-expire na po ang kontrata ng upa sa Makalawa. Nagbanta na po ang may-ari na itatapon ang lahat kung hindi aalisin ang mga gamit sa takdang araw. Muling bumilis ang tibok ng aking puso. Kung lilinisin ng may-ari ang bahay na iyon at itatapon ang garapon sa basura, ang mahalagang ebidensya na si Diego ay naglason sa akin ay mawawala magpakailanman. Kung wala ang garapon na iyon, maaaring sabihin ni Diego na nalason ako sa pagkain sa kalye o anumang ibang dahilan. Tumayo ako ng bigla. Binaliwala ang bahagyang pagkahilo. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa apartment na iyon ngayon din. Utos ko. Pero Presidenta, hindi pa po sapat na matatag ang inyong kondisyon para malantad sa emosyonal na stress o sa isang hindi malinis na kapaligiran, hindi po ligtas para sa inyo ngayon. Sinubukan akong pigilan ni Morales, nag-aalala. Wala akong pakialam sa kaligtasan. Sigaw ko. Ang galit ay nagbalik ng aking lakas sa isang iglap. Halos mamatay ako sa kamay ng lalaking yon. Hindi ko hahayaang makatakas siya dahil lang sa takot na madumihan ako. Ako mismo ang kukuha ng ebidensya ng kanyang krimen. Si Morales, nang makita ang aking hindi matututulang tingin, ay nanahimik sandali at pagkatapos ay tumango ng masunurin. Isang oras pagkatapos, ang aking marangyang sedan ay huminto sa pasukan ng isang makipot at maputik na eskinita. Ang langit ay maulap, sumasalamin sa aking madilim na kalooban. Ang mga kapitbahay ay naghihinalang tumingin sa makintab na sasakyang nakaparada doon. Kahit sa kanilang pinakamaligaw na panaginip ay hindi nila maiisip na ang laman nito ay ang kapitbahay na lagi nilang pinagtsitsismisan dahil sa pagiging mahirap. Nagsuot ako ng isang malaking itim na face mask at isang malapad na sombrero para takpan ang karamihan ng aking mukha. Pinagmamasdan ang paligid na may matatalas na mata. Naghanda si Morales at 2 bodyguard na bumaba. Maghintay kayo rito. Si Ginoong Morales lang at ako ang papasok. Masyado tayong tatawag ng pansin, bulong ko. Naglakad kami sa makipot na eskinita na amoy kanal. Matatag ang aking mga hakbang patungo sa bahay na may numerong 13B. Ang kinakalawang na gate na bakal ay pareho pa rin. Ang kupas na pintura sa mga pader, ang lugar kung saan ako dahan-dahang namamatay. Madaling sinira ni Morales ang lock. Bumukas ang pinto na may masakit na alatiit. Isang amoy amag ang sumalubong sa aming ilong. Ang silid ay magulo. Ang mga luma kong damit ay nakakalat sa sahig. Siguradong hinalughog ni Diego ang aparador para hanapin ang anumang maliit na pera na maaaring itinago ko. Dumiretso ako sa kusina. Malakas ang kabog ng aking dibdib habang hinahawakan ang hawakan ng lumang aparador sa itaas. Pakiusap, Diyos ko, sana nandoon pa ang ebidensya. Bumukas ang pinto ng aparador, walang laman. Naputol ang aking hininga. Ang estante ay walang laman. Ang garapong salamin na may nakamamatay na herbal powder ay wala sa lugar nito. Hayop, nagmura ako. Mukhang itinapon na niya, Presidenta, sabi ni Morales, tinapik ang aking balikat at itinuro ang isang nakatumbang plastik na basurahan sa isang sulok ng kusina. Sa gitna ng mga balat ng instant noodles at bulok na basura, may mga kumikinang na piraso ng salamin at nakakalat doon, isang madilaw-dilaw na puting pulbos na nagsisimulang mamuo dahil sa kahalumigmigan. Lumuhod ako.
Wala akong pakialam kung madumihan ang mamahalin kong damit sa mamantikang sahig ng kusina. Gamit ang isang panyo, maingat kong kinuha ang mga tira ng pulbos. Ito yon, bulong ko sa nanginginig na boses. Ang kanyang sandatang pamatay, ngunit nang tatayo na sana ako, ang tunog ng isang motorsiklo ay huminto sa harap mismo ng bakod ng bahay. Isang pamilyar na tunog. Ito ang tunog ng lumang motorsiklo ni Diego. Ay, naiwan ko pala ang mga susi. Narinig naming nagrereklamo si Diego sa labas. Lumapit ang tunog ng mga hakbang sa pangunahing pinto. Si Morales at ako ay natrap sa kusina. Walang ibang labasan kundi ang pangunahing pinto na malapit ng buksan ng aking asawa, ang walang pusong mamamatay tao. Paano ako makakaalis dito nang hindi nabubunyag ang aking pagkatao? Ang paghinga ni Morales ay isang mahinang paghagok sa aking tainga. Ang kanyang malakas na kanang kamay ay humawak sa aking braso at hinila ako patungo sa makipot na banyo na katabilang ng kusina. Ang plastik na pinto ng banyo, na may sirang bisagra, ay dahan-dahang sumara ng walang ingay, nag-iwan lang ng isang maliit na siwang na kasinlaki ng karayom para makasilip sa labas. Ang amoy ng murang sabon at ang malumot na sahig ng maliit na espasyong ito ay nagpabalik sa aking mga nakaraang trauma. Dito ako dati umiiyak ng palihim kapag nakakalimutan ni Diego na bayaran ang bill ng tubig at nawawalan kami nito sa loob ng ilang araw. Ngunit ngayon, hindi na ako ang iyaking asawa. Ako ay isang mangangaso na nagtatago sa lungga ng lobo. Ang mga hakbang ni Diego ay umalingaw-ngaw ng mabigat sa bitak-bitak na sahig. Pumasok siya sa sala na sumisipol, isang sipol na nagpapahiwatig na nasa mabuting mood siya. Buwisit na pugad to, reklamo niya ng malakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses hanggang sa kusina. Mainit, mabaho, at masikip. Buti na lang at malapit na akong makalaya sa lungga ng pagdurusa na ito. Sa siwang ng pinto, nakita ko ang anino ng kanyang likod na dumaan. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na polo, siguradong binili gamit ang paunang bayad mula sa alabang daang milyon na kakatransfer ko lang kahapon. Anong laking kabalintunaan. Nilalait ang bahay kung saan kami nagsama gamit ang sarili kong pera. Hinalughog ni Diego ang mga drawer sa sala. Nasaan na ba ang susi ng bodega? Sumpa, dito ko lang iniwan, yun kahapon. Ang puso ko ay kumakabog na parang baliw. Tila lalabas na ito sa aking mga tadyang. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang panyo na may pulbos ng arsenic. Kung pupunta si Diego sa kusina, o mas malala, kung pupunta siya sa banyo para umihi, tapos na ang aking pagpapanggap. Mahahanap niya akong nagtatago kasama ang isang hindi kilalang lalaki at lahat ng aking plano ng paghihiganti ay guguho. Itinuro ni Morales ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi, senyales na pigilin ko ang aking hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng alerto at ang kanyang kamay ay handa sa loob ng kanyang jacket na parang may hawak na sandata para sa anumang kaso. Ring, ring. Malakas na tumunog ang telepono ni Diego. Sinagot niya ito ng may aroganting tono. Hello? Oo, Foreman. Anong sabi mo? Kulang ang materyales. Edi bumili ka. Pinadala ko na ang pera. Huwag mo akong abalahin sa mga maliliit na bagay. Hindi na ako isang utusan. CEO na ako. Bigla niyang sigaw. Ibinaba niya ang telepono ng may inis. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napadpad sa isang pako sa pader malapit sa labasan. Heto pala ang susi. Kinuha ni Diego ang nakasabit na susi nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ng kusina, tumalikod at lumabas. Narinig namin ang malakas na kalabog ng pangunahing pinto at ang tunog ng motorsiklo na papalayo. Napaupo ako sa basang sahig ng banyo. Hindi ako kayang suportahan ng aking mga binti. Agad akong tinulungan ni Morales na tumayo at pinagpagan ang alikabok sa aking mamahaling damit. Okay lang po ba kayo, Presidenta? Nag-aalala niyang tanong. Tumango ako habang binabawi ang aking hininga. Ang takot kanina ay dahan-dahang nawala at isang bagong alon ng puot ang pumalit. Narinig ko lahat ng sinabi niya. Lungga ng pagdurusa. Tinawag niyang ganoon ang bahay kung saan namin binuo ang aming mga pangarap, lungga ng pagdurusa. Umalis na tayo rito, Ginoong Morales.
Malamig kong sabi, nasa atin na ang ebidensya. Ngayon, siya naman ang makakatikim ng pagdurusa. Pagbalik sa aking marangyang opisina, hindi ako nagsayang ng oras. Ang nakalalasong pulbos ay ipinadala sa isang pribadong forensic laboratory para masiguro ang chain of custody. Ngayon na ang oras para gamitin ang aking alas bilang investor. Umupo ako sa aking CEO chair at tiningnan ang screen ng computer na nagpapakita ng data ng real estate project ni Diego. Kumusta ang status ng mga permit? Tanong ko kay Morales. Naayos na po, Presidenta. Haharangin po ng Urban Planning Department ng City Hall ang construction permit para sa lote ng proyekto ni Diego dahil sa isang lumang issue sa lupa. Ang opisyal na abiso ng pag-freeze ng proyekto ay darating sa kanyang mesa ngayong hapon. Mabuti. Ngumisi ako. Nakabili na siya ng mga materyales, nakarenta ng mga heavy machinery, at nagbayad ng paunang bayad sa mga trabahador gamit ang aking kapital. Kung hihinto ang proyekto, ang perang iyon ay maglalaho at ayon sa kontrata, pagpapatuloy ni Morales kung maantala ang proyekto ng higit sa 2 linggo, kailangan niyang ibalik ang kapital kasama ang multa. Masusukol siya. Hindi sapat yan. Putol ko sa kanya. Kumuha ako ng isang bagong prepaid na telepono. Gusto kong sirain ang kanyang isip bago ko sirain ang kanyang bulsa. Binuksan ko ang messaging app, inilagay ang bagong numero ni Diego at nag-type ng isang maikling pangungusap na hindi magpapatulog sa kanya ngayong gabi. Mensahe na ipinadala, Mahal kong Diego, ang sarap ng herbal na gamot na inihanda mo para sa akin. Sayang at nabasag ang garapon sa kusina, pero huwag kang mag-alala. Itinago kong mabuti ang natira. Pinindot ko ang send. Sa kabilang dulo ng syudad, sa kanyang maliit na bagong rentang opisina, nakaupo si Diego nang walang pakialam na nakataas ang mga paa sa mesa. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Ang bago niyang sekretarya ay hindi si Adriana, na iniwan niya sa dati niyang opisina bilang bantay. Ang bagong sekretarya ay kakadala lang sa kanya ng kape. Sa kanyang mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification ng message. Tiningnan ni Diego ng may pagkainis, iniisip na ito ay isang mensahe ng pagbati mula sa isang kasamahan. Kinuha niya ang telepono, binuksan ito, at binasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mukha ni Diego, na kanina lang ay namumula sa tuwa, ay biglang namutla na parang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata, habang binabasa ang mga salitang herbal na gamot, basag na garapon, crash. Nahulog ang tasa ng kape na hawak niya, nagkalat sa sahig at sa kanyang mamahaling sapatos. Hindi maaari, ungol niya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sino? Sino to? Gamit ang nanginginig na mga daliri, nagmadali siyang sumagot. Sino ka? Huwag kang magbiro. Agad na dumating ang isa pang sagot. Ngayon, hindi ito text kundi isang larawan. Isang larawan ng isang madilaw-dilaw na pulbos sa isang puting panyo na may background ng sahig na tiles ng dati niyang apartment na pamilyar sa kanya. Sa ilalim ng larawan, isang text na nagsasabing, Binabati ka ng asawa mo mula sa impyerno. Si Diego, sa sobrang panik, ay inihagis ang telepono sa pader. Bumilis ang kanyang paghinga. Isang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais ang dumaloy sa kanyang sentido. Patay na si Valentina, sigurado siya. Iniwan niya itong nag-aagaw buhay at comatose. Imposibleng nakaligtas ito. Kung gayon, sino ito? Isang multo? O may iba pang nakakaalam ng kanyang sikreto? Tok-tok. May kumatok sa pinto ng opisina. Nagulat si Diego. Sino yan? Histerikal niyang sigaw. Isang empleyado ang pumasok na may takot sa mukha. Papasensya na po, sir. May dumating pong abiso mula sa City Hall. Sabi po nila, pansamantalang sinuspinde ang ating proyekto dahil sa problema sa lupa. Napaupo si Diego sa kanyang silya. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Sa isang banda, ang takot sa isang multo. Sa kabilang banda, ang sakuna sa kanyang negosyo. Pakiramdam niya ay nagsasara ang mga pader ng opisina, dahan-dahang itinutulak siya patungo sa kabaliwan. Sa opisina sa tapat nakita kong na-mark as read ang mensahe. Ibinabako ang telepono ng tahimik. Nahuli na siya sa espiral ng takot. Ginoong Morales,
Mahina kong sabi. Ihanda mo na ang kotse. Gusto kong bisitahin ang ating nagpapanik na investor bilang si Reyna para ipakita ang aking pagkadismaya sa kanyang mahinang pagganap. Ngumiti si Morales. Alam niyo po talaga kung paano pahirapan ang mga tao, Presidenta, natutunan ko sa pinakamahusay. Sagot ko, tinitingnan ang isang kalahating sunog na larawan ng kasal namin ni Diego mula sa sarili kong asawa. Ngunit ang hindi ko pa alam ay si Diego na nasukol ay gagawa ng isang bagay na mas mapanganib at walang ingat kaysa sa paglalagay ng lason sa isang inumin. Noong hapong iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos sa Maynila. Para bang umiiyak din ang langit sa pagkakita sa kaawa-awang anyo ng lalaking nakatayo at basang-basa sa harap ng information desk ng ospital. Si Diego de la Cruz, na ang buhok ay dati laging maayos na nakasuklay pa atras gamit ang mamahaling gel, ngayon ay mukhang isang baliw. Ang kanyang buhok ay dikit-dikit, ang kanyang mga matang namumula ay nagpapakita ng kabaliwan, at ang kanyang paghinga ay hindi regular at mabilis. I-check niyo ulit, miss, sigaw ni Diego. Malakas na pinalo ang marmol na counter. Ilang bisita ng ospital ang nagulat na napalingon. Ang pangalan ng asawa ko ay Valentina Reyes. Na-admit siya sa ER 2 linggo na ang nakalipas. Kailangan ko ng death certificate. Kailangan kong i-claim ang insurance. Natakot ang nurse sa desk, ngunit ang kanyang mga daliri ay patuloy na sumasayaw sa keyboard ng computer. Pasensya na po, sir. 3 beses ko na pong sinuri ang aming database. Nanginginig na sagot ng nurse. Walang pasyenteng nagngangalang Valentina Reyes na namatay sa petsang iyon. Walang record ng pag-admit o pag-discharge. Sinungaling. Hysterical na sigaw ni Diego. Hinawakan niya ang nurse sa kwelyo ng uniforme, ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 malalaking security guard mula sa likod. Bitawan niyo ako. Dito namatay ang asawa ko. Ako ang nag-iwan sa kanya sa pasilyong yon. Nagwawalang sigaw ni Diego. Itinuturo ngayon ang walang laman na pasilyo ng ER. Siguradong itinago ninyo ang katawan o itinapon sa ilog. Sir, kung hindi po kayo kakalma, tatawag po kami ng pulis. Banta ng isa sa mga guard habang kinakaladkad si Diego palabas ng lobby. Itinapon si Diego sa maputik na sahig ng parking lot. Naupo siya sa matigas na aspalto. Agad siyang binasa ng ulan. Malamig ito, ngunit ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa takot na nagpapayelo sa kanyang dugo, nawawalang mga talaan. Kung si Valentina ay hindi nakarehistrong namatay, ibig sabihin ay buhay pa siya. Pero paano? Nag-aagaw buhay na ang babaeng iyon. Wala siyang kusing. Sino ang tumulong sa kanya? At ang mapanuksong mensahe na iyon, ang larawan ng lason. Arg, hinawakan ni Diego ang kanyang buhok sa sobrang pagkabigo. Ang pangitain ni Valentina na bumabalik mula sa hukay para maghiganti ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pakiramdam niya ay minamanmanan siya mula sa bawat madilim na sulok ng parking lot. Sa gitna ng kanyang panik, ang telepono sa bulsa ng kanyang basang jacket ay matagal na nag-vibrate. Kinuha ni Diego ang telepono na may nanginginig na mga kamay. Umilaw ang screen na nagpapakita ng pangalan na ngayon ay naging isa pa niyang pinakamalaking pinagmumulan ng takot. Opisina ni Presidenta Reyna. Lumunok si Diego at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Ginoong de la Cruz. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Pinapatawag po ako ni Presidenta Reyna para maghatid ng isang mahalagang mensahe. Dahil opisyal ng sinuspinde ng gobyerno ang inyong proyekto simula ngayon, ipinapaalam ko po sa inyo na ayon sa Clause 2, Chapter 5 ng kontrata, ang inyong kumpanya ay nasa estado na ng default. Tila huminto ang puso ni Diego. Sandali lang, miss. Pwede ko pong ipaliwanag. Maliit na problema lang po sa administrasyon. Hindi kailangan ni Presidenta Reyna ng mga paliwanag. Biglang putol ng boses. Gusto niyang ibalik ang kanyang pera, ang kapital na 500 milyon kasama ang 20% na multa na nagkakahalaga ng kabuuang 8,600 milyon. Ang deadline ng pagbabayad ay bukas ng alas 9 ng umaga. Kung hindi pa nailipat ang pondo sa oras na iyon, ang aming legal team ay magpapatuloy sa pag-embargo ng lahat ng inyong personal na ari-arian at idedemanda kayo para sa investment fraud. Biglang pinutol ang tawag. Nanigas si Diego sa ilalim ng ulan.
Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa isang puddle, 600 million para bukas ng umaga. Sinuri niya ang kanyang balanse sa banking app ng kanyang basag na telepono. 2.5 million na lang ang natitira sa kanya. Ang iba ay ginastos na niya sa pag-upa ng isang marangyang opisina, pagbili ng isang sports car, online na sugal, at pagpapasaya kay Adriana. Bangkarote na siya, tapos na siya. Kung hindi siya magbabayad, makukulong siya. Kung iimbestigahan ng pulisya ang kanyang mga ari-arian, maaring makita nila ang trail ng pagbili ng arsenic kung talagang isusumbong siya ng multo ni Valentina, kulungan o kamatayan. Iyon na lang ang mga pagpipilian. Naglakad si Diego ng pasuray-suray patungo sa kanyang kotse, pumasok, malakas na isinara ang pinto at inihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Sa katahimikan ng sasakyan, sinuntok niya ang manibela habang humahagulgol. Sinisi niya ang lahat, ang tangang foreman, ang City Hall, si Valentina dahil sa hindi mabilis na pagkamatay at higit sa lahat, ang babaeng si Reyna. Dahil sa baliw na investor na yan, nagkaganito ako. Tinrap niya ako sa isang demonyong kontrata, bulong ni Diego ng may kapaitan, nakatingin sa windshield na malabo dahil sa ulan. Pagkatapos, isang madilim na pag-iisip ang dumaan sa kanyang isip, isang pag-iisip na mas masama pa kaysa noong nagpasya siyang lasunin si Valentina. Kung mamamatay si Reyna, maaring legal na mapawalang bisa ang kontrata o hindi bababasa. Lilikha ito ng sapat na kaguluhan sa kanyang kumpanya para bigyan ako ng oras na tumakas sa bansa. Si Reyna ay isang solong babae, hindi mukhang may asawa o mga anak. Kung mawawala siya, sino ang maniningil sa kanya ng utang? Binuksan ni Diego ang glove compartment ng sasakyan. Doon, nakatago, ay isang tactical folding knife na binili niya para magpasikat. Kinuha niya ang kutsilyo, inilabas ang matalim at makinang na talim. Sa tingin mo kaya mo akong tapakan, Reyna? Bulong ni Diego sa sarili niyang refleksyon sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng determinasyon ng isang nasukol na mamamatay tao. Naalala niya na bukas ng gabi, magdaraos si Reyna ng isang company gala para ipagdiwang ang pagbili ng kanyang bagong gusali. Ang parehong gusali ng club kung saan nagpakasaya si Diego. Inimbitahan ni Reyna ang lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo, kabilang siya. Ito ang perpektong pagkakataon. Sa gitna ng karamihan, o kapag nagbaba ng bantay ang mayabang na babaeng iyon sa likod ng entablado, papatayin kita, Reyna, ungol ni Diego. At pagkatapos, hahanapin ko kung saan nakatago ang bangkay ni Valentina at susunugin ko hanggang maging abo. Pinaandar niya ang sasakyan. Ang ugong ng makina ay tunog na mailap, kasabay ng masamang intensyon na ngayon ay ganap ng sumakop sa kanyang kaluluwa. Hindi alam ni Diego na hindi niya pinaplano ang pagpatay sa isang estranghera, kundi naglalakad siya diretso sa bitayan na inihanda mismo ng kanyang asawa. Sa malayo, sa isang itim na sedan na nakaparada sa isang lugar na hindi makikita, ibinabako ang mga binocular. Nasa yugto na po siya kung saan tuluyan nang nawala ang kanyang katinuan. Presidenta, ulat ni Morales mula sa harapang upuan. Mukha po siyang napakadelikado. Hayaan mo siya. Malamig kong sagot mula sa likurang upuan. Ang isang taong nalulunod ay kakapit sa kahit ano para mabuhay. Higpitan ang seguridad sa event bukas ng gabi, pero mag-iwan ng isang maliit na butas. Hayaan mo siyang makalapit sa akin. Sigurado po ba kayo? Mapanganib po yan. Gusto kong makita ang kanyang mga mata kapag nalaman niya kung sino ang sinusubukan niyang patayin. Ginoong Morales, gusto kong makita niya si Valentina sa loob ni Reyna bago ko siya wasakin. Pagpapatuloy ko sa pag-uutos. Dahan-dahang umandar ang aming sasakyan. Iniwan si Diego na naghahasa ng kanyang kutsilyo sa dilim. Ang grand ballroom ng skyscraper ay nag-anyong isang dagat ng karangyaan. Daan-daang mga bisita, matataas na opisyal, mga nangungunang negosyante at mga miyembro ng alta sosyedad na nakasuot ng mga evening gown at tuxedo ay naghahalo-halo habang hawak ang mga baso ng champagne na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng isang malaking chandelier.
Ang malambing na himig ng isang orkestra ay lumilikha ng isang eleganteng kapaligiran, ngunit malakas na sumasalungat sa bagyo na nagwawala sa dibdib ni Diego. Pumasok si Diego, na nanginginig ang mga binti. Ang tuksedo na suot niya ay parang sumasakal sa kanya, at isang malamig na pawis ang patuloy na dumadaloy sa kanyang likod. Kahit na naka-full blast ang aircon, ang kanyang mga mata, sa halip na humanga sa mga mamahaling dekorasyong bulaklak na inangkat pa, ay galit na lumilibot sa silid para hanapin ang kanyang target. Ang kanyang kamay, sa kanang bulsa ng kanyang jacket, ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng matalim na kutsilyo. Ngayong gabi, kailangan itong matapos, paulit-ulit na sinasabi ni Diego sa sarili para iwaksi ang takot. Patayin si Reyna, at kapag nagkagulo, tumakas sa emergency exit. Sa kabilang dulo ng silid, may isang marangyang entablado, at naroon siya, si Reyna. Nakasuot siya ng isang gintong evening gown na perpektong bumagay sa kanyang katawan, kumikinang na parang isang diyosa sa gitna ng mga karaniwang tao. Masigla siyang nakikipagtawanan sa ilang dayuhang investor. Mukha siyang napaka-autoritatibo at hindi maabot. Kumulo ang dugo ni Diego, ang babaeng sumira sa kanya, ang babaeng nagdulot sa kanya na habulin ng multo ng kanyang asawa. Biglang dumilim ang mga ilaw sa silid, isang spotlight ang tumutok sa entablado, tumigil ang musika. Lumakad si Reyna patungo sa mikropono. Isang ngiti ng tiwala ang nagpapalamuti sa kanyang matingkad na pulang labi. Mga ginang at Ginoo, magandang gabi. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, malakas at maringal. Salamat sa pagdalo para ipagdiwang ang pagbili ng gusaling ito. Ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi sa pagbubunyag ng katotohanan. Lumusot si Diego sa karamihan, papalapit sa harap ng entablado. Ngayon, ang distansya ay halos 5 metro na lang. Kinakalkula niya ang mga hakbang, 3 takbo, 1 talon, saksak sa leeg, mabilis at nakamamatay. Pero bago tayo mag-toast, pagpapatuloy ni Reyna, ang kanyang mga mata ay biglang tumutok ng diretso kay Diego, na nakatayo sa gitna ng karamihan. Ang tingin ay matalim, tumatagos, at kakatuwang pamilyar. Gusto kong imbitahan ang isa sa aking mga kasosyo sa negosyo sa entablado. Isang taong nagturo sa akin ng kahulugan ng pasensya at pagdurusa, President Diego de la Cruz. Pakiusap, umakyat ka. Tila huminto ang puso ni Diego. Ang spotlight ay biglang tumutok sa kanyang maputlang mukha. Umugong ang palakpakan. Nanigas si Diego. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya, ngunit nakita ng kanyang kriminal na utak ito bilang perpektong pagkakataon. Hindi niya kailangang dumaan sa mga guard. Inanyayahan siyang lumapit. May isang pilit at naninigas ng ngiti. Umakyat si Diego sa mga hagdan ng entablado. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa pa rin, hawak ang kutsilyo. Ikaw ang may gawa nito, Reyna. Hinuhukay mo ang sarili mong libingan, tuso niyang naisip. Nang tumayo si Diego sa tabi mismo ni Reyna, naamoy niya ang pabango ng babae, isang amoy ng sampagwita at lavender. Ang amoy na iyon, sandali. Bakit ang amoy na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng murang sabon na laging ginagamit ni Valentina? Ginoong de la Cruz, bulong ni Reyna. Sapat na mahina para silang dalawa lang ang makarinig ng walang mikropono. Mukha kang kinakabahan. Natatakot ka bang makakita ng multo? Nanigas si Diego. Tigilan mo ang kalokohan mo, bruha ka. Mahinang unggol ni Diego. Ipinapakita ng kanyang mga mata ang kanyang intensyong pumatay. Mahinang tumawa si Reyna, isang malamig at tumatagos na tawa. Muli siyang humarap sa mikropono sa harap ng daan-daang mga bisita. Mga ginang at Ginoo, ang lalaking ito sa tabi ko ay may isang napakagandang plano sa negosyo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang moralidad ay napakababa. Itiniklop ni Reyna ang kanyang mga daliri. I-play ang recording. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw, hindi nagpapakita ng mga stock graph, kundi isang audio wave. Sa susunod na sandali, ang boses ni Diego, lasing sa club, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga concert speaker. Oo naman, Adriana. Sa tingin mo ba makakaligtas pa yun? Wasak na ang mga bato niya. Namamaga ang atay. Sinadya kong patayin ang cellphone ko para hindi nila ako mahabol sa mga gastusin sa pag-aasikaso ng bangkay.
pagkatapos gawing miserable ang buhay ko. Naway magpahinga siya sa impyerno. Ang ballroom ay nabalot sa isang nakamamatay na katahimikan na parang isang salot ang dumapo dito. Daan-daang pares ng mata ang tumingin kay Diego nang may pandidiri at pagkasindak. Ang mukha ni Diego ay nagbago mula sa maputla patungo sa pula dahil sa galit at kahihiyan. Ang kanyang sikreto ay nabunyag sa harap ng mga elitista ng Maynila. "Tinrap mo ako!" sigaw ni Diego. Ang kanyang katinuan ay biglang nasira. "Mamatay ka na!" Inilabas ni Diego ang folding knife mula sa kanyang bulsa. Ang talim ng metal ay kumislap sa ilalim ng mga spotlight. Histerikal na sigaw ang sumabog mula sa mga babaeng bisita. Sumugod si Diego, iwinasiwas ang kutsilyo patungo sa dibdib ni Reyna, ngunit si Reyna ay hindi natinag. Hindi siya umatras kahit isang hakbang. Bago pa man dumampi ang dulo ng kutsilyo sa kanyang gintong damit, isang matipunong kamay ang humawak sa pulso ni Diego mula sa likod. Si Morales ay lumitaw mula sa kung saan. Pinilipit ang kamay ni Diego hanggang sa marinig ang isang nakakatakot na crack. Ang kutsilyo ay nahulog sa sahig ng entablado na may isang metalikong tunog. "Aray!" sigaw ni Diego sa sakit. Ang kanyang mga tuhod ay pinilit na lumuhod ni Morales. Tiningnan ni Reyna ang ngayong walang awang si Diego na nakaluhod sa kanyang paanan. Sinabi niya kay Morales na huwag munang dalhin ito. Yumuko si Reyna. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ngayon ng kanyang asawa na puno ng pawis at luha ng sakit. "Sinusubukan mo na naman akong patayin, mahal?" Malambing na tanong ni Reyna. Si Diego, na humihingal, ay itinaas ang kanyang ulo. "Na naman? Anong pinagsasabi mo?" Dahan-dahan, inilagay ni Reyna ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo, inalis ang diamanteng hair clip na humahawak sa kanyang magarbong ban. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay bumagsak, tinatakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang wet wipe mula sa bulsa ni Morales. Sa isang biglaang kilos, pinunasan niya ang makapal na makeup sa kanyang kanang pisngi na nagpapakita ng isang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang mata. Isang nunal na kilalang-kilala ni Diego. Tinitigan niya ito na may mamasa-masang mga mata. Ang parehong mga mata na tumingin sa kanya nang may pagmamahal sa loob ng 5 taon bago ang pagtataksil. "Tingnan mo akong mabuti, Diego de la Cruz," sabi niya sa orihinal na boses ni Valentina. Ang kanyang malambing na tono ay bumalik, ngunit ngayon ay puno na ng lason. "Hindi ako isang multo. Ako ang asawang sinubukan mong lasunin, ang asawang iniwan mo sa pasilyo ng isang ospital." Nanlaki ng husto ang mga mata ni Diego na parang sasabog. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang utak ay tumatangging tanggapin ang nakakabaliw na katotohanan ito. Ang bilyonaryong investor na si Reyna ay ang pobreng ulila na si Valentina. Valentina, bulong ni Diego. Ang buong katawan niya ay marahas na nanginginig, hindi dahil sa sakit sa kanyang kamay, kundi dahil sa isang takot na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Paano? Ngumiti si Valentina. Ngayon, ito ay isang tunay at nakakakilabot na ngiti. Idinikit niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Diego. "Maligayang pagdating sa impyernong ikaw mismo ang lumikha, mahal kong asawa, at tingnan mo kung sino ang dumating para salubungin ka sa labasan." Itinuro ni Valentina ang pangunahing pinto ng ballroom na ngayon ay bukas na. Isang grupo ng mga pulis na nakauniporme ang pumapasok nang may matatag na hakbang, hawak ang mga metal na posas. Ngunit hindi ang mga pulis ang nagpaihi kay Diego sa kanyang pantalon. Sa likod ng mga pulis, isang forensic technician ang may hawak ng garapong salamin na may mga tira ng lason. Paano makakatakas si Diego sa lambat ng batas na ito na nakasara na sa kanyang leeg? Ang mga flash ng kamera mula sa mga taga-media ay sumabog na parang kidlat sa isang bagyo, kinukunan ang pinakanakakahiyang sandali sa buhay ni Diego de la Cruz. Ang lalaking ilang minuto pa lang ang nakalipas ay pakiramdam na nasa tuktok ng mundo, ngayon ay nakahandusay sa sahig ng entablado, nakaposas na nakabaluktot ang likod. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, hindi dahil sa pisikal na suntok, kundi dahil sa epekto ng isang katotohanang napakatindi para tanggapin.
Dalawang pulis na nakauniforme ang pilit na humawak sa kanyang mga balikat para itayo siya. Nagpumiglas si Diego. Ang kanyang mga mata na namumula sa dugo at luha ay galit na lumilibot sa silid para maghanap ng matatakasan, ngunit lahat ng daan ay sarado na. Nang magtama ang aming mga tingin, tumigil ang kanyang pagpupumiglas. Hindi na siya tumingin sa akin ng may puot, kundi may isang nagmamakaawang tingin, ang parehong tusong tingin na laging nagpapalambot sa aking puso tuwing siya ay nagkakamali. Valentina, mahal. Nabasag ang kanyang boses na may mga luha ng buwaya. Pakiusap, nagkamali ako. Sobrang hirap lang natin noon, kaya nawala ako sa sarili. Ginawa ko to para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Mahal mo ako, di ba? Alalahanin mo ang mga sumpaan natin sa kasal, mahal, sa hirap at ginhawa. Tiningnan ko siya mula sa taas ng aking mga takong, walang ekspresyon, wala na ang kabog sa aking dibdib na laging lumilitaw kapag naririnig ko ang kanyang boses. Ang aking puso ay walang laman, malamig, ngunit payapa, tulad ng isang nagyelong lawa na hindi na natitinag kahit sa pinakamaliit na bato. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sinubukan akong pigilan ni Morales, ngunit itinaas ko ang aking kamay para sabihing ayos lang. Tumayo ako sa harap mismo ng mukha ng lalaking minsan ay naging mundo ko. Mga sumpaan sa kasal, ulit ko ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga bisita na nananatiling nakatigil sa kanilang mga pwesto. Ang mga sumpang iyon ay nilason mo, kutsara-kutsara, bawat gabi sa loob ng 6 na buwan. Sedative lang yon, Valentina. Sumpaman, nagpapanik niyang dahilan. Hindi nagsisinungaling ang mga resulta ng analysis at hindi rin nagsisinungaling ang nakarecord mong boses, bigla kong putol. Yumuko ako at tinitigan siya ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Alamin mo, hindi kita kinamumuhian dahil sa pagiging mahirap. Kinamumuhian kita dahil pinaramdam mo sa akin na wala akong silbi. Pinaramdam mo sa akin na karapat-dapat akong mamatay. Mahal, pakiusap. Nagsimulang umiyak ng hysterical si Diego habang sinisimulan siyang dalhin ng mga pulis. Huwag mong gawin to. Asawa mo ako, Valentina. Hindi ako natinag. Hindi ko inalis ang aking tingin hanggang sa mailabas nila siya sa entablado. Idinaan nila siya sa gitna ng mga bisita na sumisigaw ng pang-aalipusta sa kanya at sa huli nawala siya sa likod ng mga dobling pinto na binabantayan ng mga guard, katahimikan. Ang marangyang ballroom ay nanahimik sandali. Pagkatapos isa-isa, nagsimulang marinig ang mga palakpak. Sa una ay alanganin, pagkatapos ay lalong lumakas, na parang kulog, mga kasosyo sa negosyo, mga dayuhan at sarili kong mga empleyado ay pumapalakpak, hindi dahil sa madramang palabas, kundi bilang isang tanda ng paggalang sa aking tagumpay. Lumapit si Morales at inalok ako ng isang baso ng tubig. Inaresto na rin po ng pulisya si Adriana sa dating opisina ni Diego de la Cruz. Sinubukan niyang burahin ang data sa computer, pero mas mabilis ang aming IT team. Haharapin niya ang mga kaso ng conspiracy to commit murder at embezzlement. Kinuha ko ang baso at uminom ng kaunti para basain ang aking tuyong lalamunan. Mabuti. Siguraduhin mong mapupunta silang dalawa sa pinakamasikip na selda. Nagawa na po, Presidenta. Ang pinakamahusay na legal team. Sisiguraduhin naming mabubulok sila sa bilangguan habang buhay, walang posibilidad ng parol. Dahan-dahan akong tumango. Ang tagumpay ay matamis, ngunit nag-iwan ng mapait na lasa sa dila, ang kapaitan ng pagkawala ng aking kawalang malay. Ang walang muwang na si Valentina, na naniniwalang kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat, ay kasamang kinaladkad ni Diego. Kinaumagahan, ang langit sa Maynila ay malinaw na parang ipinagdiriwang ang aking kalayaan. Nakatayo ako sa isang marangyang sementeryo na may maayos na damuhan. Sa harap ko, 2 lapida ng itim na marmol ang magkatabing nakatayo. Nakaukit sa mga ito ng gintong mga titik ang mga pangalan ng aking mga tunay na magulang. Ang mga magulang na hindi ko nakilala, ngunit nagpamana sa akin ng isang hindi kapanipaniwalang lakas sa aking dugo. Naglagay ako ng isang bungkos ng puting liryo sa kanilang mga lapida. Ang hangin ng umaga ay nagpapagalaw sa dulo ng aking itim na bandana. Itay, inay,
mahina kong bulong. Nakarating na rin po si Valentina. Pasensya na po, napakahaba at napakasakit ng daan na tinahak ko para mahanap ang daan pabalik sa inyo. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang mga epekto ng sakit mula sa lason ay nawala na sa medikal na paraan, ngunit ang sugat sa aking puso ay mananatili magpakailanman. Hindi na ako muling makakapagmahal ng sinuman nang may parehong kawalang malay tulad ng dati. Ang tiwala ay naging isang luho na marahil kahit sa lahat ng yaman na ito ay hindi ko na mabibili muli.